Mahabagin naming Diyos, narito po kami muli bilang iyong mga anak na tinipon, iniligtas sa pamamagitan ng iyong banal na dugo. Salamat po sa aming Panginoong Hesus na tunay na dumating sa sanlibutan ito upang siya po ay mamatay doon sa cross, magdusa, upang makatanggap kami ng biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan po ng pagpapatawad ng aming mga kasalanan. Kaya salamat po sa ginawa ng inyong bugtong na anak. Ngayong araw ay narito po kami nagtitipon upang magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pakibuksan niyo po ang aming puso't isipan. Alisin niyo po ang lahat ng mga hadlang. Kung may mga bagay na gugulo sa amin, maagaw ng aming atensyon, ay tulungan niyo po at makapokus kami sa inyong salita. Maraming salamat po. Pakilagay din po ninyo ang salita sa bibig ng inyong lingkod. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po? So, kung may Bible po kayo, papakita ko muna dito. Dito po sa Mateo chapter 1, beginning verse 18. Okay po? Okay. Mateo chapter 1, verse 18 hanggang 21. Okay, nandyan na po kayo. So dito po ipapakita ko muna, tapos mamaya ay sa topic na lang. Okay po, nandyan na po kayo. Sige po, babasahin po natin dahan-dahan at sabay-sabay. Okay po, sa Mateo chapter 1, verse 18 hanggang 21. Okay po, basahin natin. 3 to 1. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo nang si Maria na kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose. Bago silang magsama, si Maria ay natuklasang magdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Si Jose na kanyang asawa, palibhasa ay isang taong matuwid at ayaw ilagay sa kahihiyan si Maria, ay nagpasya na lamang na kanyang hiwalay ito ng lihim. Ngunit samantalang pinag-iisipan niya ito, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria na iyong asawa, sapagkat ipinaglihi niya ay mula sa Espiritu Santo. Siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ito po ang salita ng Diyos. Okay, siyempre, alam natin ngayon na panahon ng pagdiriwang. Tama po? Siguro, ang mga Pilipino naman talaga, kultura na yan eh. Tama po? Once a year, meron tayong ginagawang pagdiriwang, pag-alaala. Pero, pag-aralan natin, kung ano ba yung sinasabi ng Biblia o layunin ng pagdating ni Jesus sa sinasabi ng Biblia at saka sa ginagawa ng tao. Okay po? Una, dito po sa mga talatang ito, binabanggit dito si Jesus na sinasabi na binabanggit dito, sabi po, si Maria ay natuklasang nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tama po? So, at binanggit din po doon sa baba, sa verse 20, binanggit din na siya ay ipinaglihim mula sa Espiritu Santo. Nagdalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So, ibig sabihin dito, sa mga talatang ito ay pinapatunayan yung pagdating ni Jesus Christ ay hindi ayon sa tinatawag na sistema ng tao na dumarating dito sa sanlibutan. Ibig sabihin, ang halimbawa ako, para ako maging tao, kailangan may magulang ako, may tatay at nanay ako. Isilang ako sa laman. Tama po? So yun yung natural biological process na para sa pagpapanganak o pagkaroon ng isang laman. Tama po? Pero dito si Jesus Christ, binanggit, hindi siya galing sa tao. Binanggit dito, galing siya sa Espiritu Santo. Tama po? Mapapansin natin dito na
Sabi po sa verse 21, siya'y nanganganak ng isang lalaki, ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Malinaw sa verse 21, bakit dumating si Jesus? Tama po? Pero, kung ang talatang ito ay pagdinilay-nilayan natin sa ating panahon, hindi talaga ito yung purpose ng celebration. Naintindihan niyo po? Sabi po, dumating si Jesus para iligtas ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. This is the purpose. Pero pag titignan natin yung mundo ngayon, yung sanlibutan ngayon, hindi ganito yung kanilang pag-alaala sa pagdating ni Jesus Christ. Okay po? Kaya yung topic natin ngayon ay mahalaga po. Okay? Actually, yung topic natin ay may title na The Misunderstanding of the Birth of Christ. Okay? Actually, maraming tao medyo yung tungkol sa kapanganakan ni Kristo ay maraming tao mayroong maling pagkaunawa kung paano nila ito pinagsasaya o sineselebrate. Ano po? Pag tinignan natin yung mundo kung paano sineselebrate yung kamatayan o yung pagkabuhay o yung pagsilang ng ating Panginoon, hindi katulad sa sinasabi ng Biblia. Okay? Yung mundong ito, nagsasaya, dumating si Jesus Christ. Tama po? Ipinanganak si Jesus Christ. Tama po? Yes, this is the reality. Totoo po yon. Pero yung pagsasaya ng sanlibutan ito, hindi po nakafocus kay Jesus. Tama po? Malayo sa biblical na sinasabi ng Biblia, yung celebration ng mga simbahan, ng mga religion, ng society, malayo sa sinasabi ng Biblia. Malayo doon sa sinasabi na dumating si Jesus upang iligtas ang mga makasalanan. Tama po? Kahit sa ating panahon, maraming mga simbahan sa ating panahon na pag tinignan nyo po ay sumasama sa ganitong sistema ng celebration. So, merong mga tinatawag na Christmas party. Tama po? Alam nyo ba yung salitang party? Wala kang mababasa sa Biblia na Christmas party. Tama po? At pag nagpunta ka sa Christmas party, hindi po si Jesus ang pinag-uusapan. Tama po? Ano pinag-uusapan? Ano ba makukuha ko dyan? Ano makapanalo ko sa raffle na yan? So, marami sa ating panahon ng mga tao ay nagsasaya sa kaarawan ni Jesus, pero yung kanilang focus, yung kanilang attention, hindi po nasa spiritual na bagay, nasa worldly na bagay, nakafocus sa material na bagay. Tama po? Kaya kung titignan mo yung mundong ito, mislead kung paano nila inaalala yung kapanganakan ni Jesucristo. Abala ang tao. Tama po? Actually, marami pong tao ngayon ang nagse-celebrate sa kapanganakan ni Jesus, pero they never experience yung tinatawag na genuine repentance. They never experience o hindi nila naunawaan kailanman kung paano ang ating Panginoon ay nagdusa at namatay doon sa cross para sa kanila. Pero kung titignan mo yung mundo, nagsasaya sila. Tama po? Yung maraming tao, kabit-kabilaan ng Christmas party ngayon. Imbitado po ba kayo sa iba? Naiimbita ho ba kayo? Kasi pag hindi natin pinag-aralan yung Biblia, mga brothers and sisters, hindi tayo ma-educate. Akala lang natin tama yung ginagawa ng sanlibutan ito sa sinasabi ng salita ng Diyos.
Kasi, kung titignan natin yung mundo ngayon, hindi naman nakafocus kay Christ. Tama po? So, pag tinignan natin, yung kapanganakan ni Jesus Christ, instead na ang tao ay maging godly, maging holy, nagiging worldly. Tama po? Instead na maging godly sila, godly people, godly person, nagiging worldly. Nagiging worldly, makasanlibutan. Nagiging worldly. Bakit po sinasabi kong worldly? Ano ang ino-offer ng sanlibutan ito sa tao kaysa ino-offer ng Biblia ng ipinanganak si Jesus? Actually, ang mundong ito ay nag-o-offer sa tao ng tinatawag na joy. Joy from the material things. Tama po? They focus sa material things. Pag walang regalo, hindi masaya. Pag walang handa, hindi masaya. Pag walang pera, hindi masaya. Kaya yung sanlibutan ito, yung mundong ito, ang ino-offer niya ay fancy joy. Fake joy. Pero yung Bible, ano ang ino-offer? Of course, joy din, pero hindi from worldly things. Tama po? The second, bakit ang mga tao ay nakapokus sa tinatawag na material? Ito ba yung tinuturo ng Biblia o ito yung tinuturo ng simbahan? Saan natin natutunan ang ganitong klase ng pagse-celebrate? Okay. Actually, nang dumating si Jesus Christ, ang ino-offer ni Jesus Christ, hindi gift. Material, hindi gift na material. Tama po? Hindi gift na material na bagay. Nang ipinanganak si Jesus Christ, because it is the prophecy in the Old Testament that the Messiah ay ipapanganak, magsasuffer, babayaran yung kasalanan ng tao upang ang tao ay makatanggap ng gift. What is the gift? Salvation. Eternal life. This is the purpose. Kaya, kung titignan natin, yung ino-offer ng sanlibutan ito, tsaka sa ino-offer ng Bible ay magkasalungat. Tama po? Tignan niyo yung mga tao. Sa panahon ito, ano ang kanilang ginagawa? Nagsasaya. Pero ang tanong, pupunta ba sila sa langit? This is a fake joy and fancy joy. Kaya mahalaga po na yung mga Kristiyano ay maintindihan natin, bakit ba ang church hindi nakikisabay sa ganitong mga okasyon? Bakit ba ang church tahimik minsan? Bakit ba tayo hindi masyadong parang tumatalon ng joy? Di ba? Bakit ba wala tayong parang katulad sa kanila, saya sa nila, tapos tayo parang simple lang, kumain, tahimik lang? Kasi, una, si Jesus Christ, hindi po talaga siya ipinanganak ng December 25. Tama po? Pag nag-celebrate ka ng December 25, inisip mong ipinanganak si Jesus Christ, ibig sabihin, you believe in the cults and the false belief and false teaching. Tama po? At sometimes, yung mga tao, natatangay sila dahil nakikita nila parang masayang-masaya ang mga tao ito. Pero ako parang hindi masyado. Kasi yung material na bagay at saka yung spiritual na bagay, parehas itong tinitiknan. Pero titimbangin mo, ano ba talaga yung importante sa paningin ni Jesus Christ at saka sa paningin ng tao? Actually, nang ipinanganak si Jesus Christ, nililinaw po sa Biblia na ipinanganak ang ating Panginoon, hindi katulad sa pagsilang ng tao o ng mga batang Hudyo. Tama po? Binanggit doon na siya ay galing sa Espiritu Santo. Si Jesus ay pinanganak ng isang makalupang ina na hindi nangangailangan ng makalupang ama. Naintindihan niyo po? Ibig sabihin, ipinanganak ang ating Panginoon na sa pamamagitan ng isang makalupang ina, yung katawan ni Mary. Subalit, hindi sa pamamagitan ng makalupang ama. Okay?
Kaya alam natin na ito yung position ng Bible. Ito yung itinuturo ng Biblia. Na si Jesus ipinanganak hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya yung bawat batang ipinanganak sa mundo ay isang ganap na bagong nilalang. Ngunit si Jesucristo ay isang walang hanggang Diyos. So bago pa ipanganak si Kristo, bago pa dumating si Kristo, bago pa ipanganak si Kristo, kahit si Jose at si Maria ay ginamit ng Diyos, subalit ang ating Panginoon ay nag-e-exist na. Ano po? Dahil sinasabi ng Biblia, ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos na nagkatawang tao. Ginamit yung womb ni Mary. Kaya, ang ating Panginoon, isinilang siya sa mundong ito sa pamamagitan ng himala ng banal na Espiritu Santo. Kaya mababasa natin sa Luke chapter 2 verse 10, binanggit po doon hanggang 11. Okay? Sabi po doon, kaya sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot sapagat narito, dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa inyong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo at Panginoon. So sabi po dito sa Luke chapter 2 verse 10, sabi niya, yung angel, sabi po ng angel, huwag kayong matakot sapagkat narito, dala ko sa inyo isang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan. Sinabi po dito, ano po ang dala ng anghel? Isang magandang balita. At binanggit noon ng may malaking kagalakan. Tama po? Isang magandang balita, magkakaroon kayo ng malaking kagalakan. Binanggit po doon, para sa bayan. So, pag tinignan natin yung salitang ito, sa kagalakan ng mundong ito, magkaiba. Tama po? Magkaiba. Ang mundong ito ay nagsasaya, nagagala sa pagdating ni Christ. Tama po? Pero, ang tanong, saan ba talaga galing yung joy na meron sila? Na katulad ng sinasabi dito, na mayroong dala ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa inyong bayan. Binanggit mo sa verse 11, dahil dumating ang isang tagapagligtas. Kaya talakayin natin kung ano ba talaga ang kahulugan dito sa atin. Ano ba talaga yung kahulugan ng salitang Christmas? Diba? Kaya siguro nahiya kayo bumati, uy, Merry Christmas ha. Actually, tinitignan ko yung salitang Mary, kung ano yung kahulugan. Ang ibig pala ng kahulugan nun, maligaya, masaya. Tama po? Kaya yung salitang Mary at saka Christmas, pinagdugtong. Tama po. Pero talaga bang masaya kayo? Talaga bang ang tao ay masaya sa panahon ng Christmas? This is a fancy joy. This is a fake joy. Tama po? Bakit po? Maaari, ngayon ka lang magsasabi, Merry Christmas. Ngayon ka lang sumaya dahil Christmas. Pero after ng December, January, wala nang Merry, wala nang saya. Puro na naman pagdurusa, problema, kahirapan, problema sa bahay, problema na sa anak. Nalimutan na yung Merry, nalimutan na yung saya. Tama po? Temporary. Pero, of course, nagiging masaya ang tao, pero this is kumbaga, this is not a real joy. Kahit na tumanggap tayo ng material na bagay, mga bagay na meron tayo ngayon, kukupas at lilipas din yung mga bagay na ito. Tama po? Yes, sa Luke chapter 1, verse 25, sabi po, sumagot ang anghel sa kanya, kay Mary, bababa sa iyo ang Espiritu Santo, lililiman ka ng kapangyarihan ng kataasan, kaya ang batang banal ay tatawaging anak ng Diyos. Actually, pag sinabi ng Bible doon sa John chapter 3, maliban ng isang tao ay panganak na muli, hindi niya makikita ang karya ng Diyos. Si Jesus ay born from above.
Spiritually speaking. Tama po? Born from above. Tayo din ay nakaranas ng salitang born from above. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos, sa pagkilos ng Espiritu Santo, habang nakikinig tayo ng Ebanghelyo, ang Espiritu Santo ay pumilos sa atin, tayo ay ipinanganak din, born from above, spiritually. Kaya this is a new creation na tinatawag. Kaya sabi po, si Jesus, sabi po, galing siya sa langit, kaya sabi ron, tatawagin siyang banal, tatawagin anak ng Diyos. But what is the purpose? Ano yung layunin kung bakit si Jesus ipinanganak sa mundong ito? Actually, doon sa Luke chapter 24, verse 47, binanggit. Isinulat ni Luke, sabi rito, at ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga pangalan ng mga kasalanan sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem. So, ipinanganak si Jesus Christ, dumating si Jesus Christ para ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan. Kay Jesus Christ, in the name of Jesus. This is the purpose. Pero maraming tao ngayon naniniwala na si Yesu Cristo ay dumating, si Yesu Cristo ay isinilang, subalit dumating ba sila sa salitang pagsisisi? Naunawaan ba nila yung salitang pagpapatawad? Kaya yung mundong ito, mayroong maling celebration patungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Yesu Cristo. Tingnan niyo po yung mundo. Okay? Ano po ang ginagawa ng mundo? Okay? Actually, paano ba ini-interpret ng sanlibutan ito ang kapanganakan ni Yesu Cristo? Okay? Totoo ba na si Jesus Christ ay ipinanganak ng December 25? Okay? So, tignan po natin kung ano ang mga meron ngayon sa ating panahon. Okay, hello, nandyan po kayo. Tignan natin kung anong meron ngayon. Una, meron ngayon Pasko at mga regalo. Tumanggap na ba kayo ng regalo? Di ba? Ang daming regalo ng ating mga politiko. Ha? Ayuda ba yun? Hindi regalo. Yung iba yata hindi nakadalo ngayon eh. Di ba? Meron mo ba ngayon regalo? Sana araw-araw may regalo. Tapos, pangalawa, ano po ang meron ngayon? Santa Claus. Santa Claus, tama po? Meron ba Santa Claus? Actually, pag binaliktad niyo po yung Santa, magiging Satan niya. Bakit nagkaroon ng kaugnayan si Santa Claus sa Pasko kay Jesus? Pag ni-research niyo po sa history, 19th century, nagsimula yung ganitong idea sa Europa, yung pamimigay ng regalo sa pamamagitan ni Santa Claus. Ano itsura ni Santa Claus? Chubby, tapos nakasombrero ng ganito, mayroong kabayo na ay nakasakay sa deer. Reindeer. Tapos lumilipad sa ere, dadaan. Tapos naglalagay kayo ng mga media sa bintana. Pagising nyo, dumaan si Santa Claus. Kasi Pasko ngayon. Kaya, every December, lumalabas siya. Tama po? At siya ay hinihintay ng maraming mga bata. Kaya, anong klaseng teaching meron ito? Kung titignan mo sa Biblia, napakalayo. Tama po? Maraming tao ang nadidisip sa panahon ng ganitong okasyon. Nadidisip sila. Pati mga bata nadidisip. Hanggang paglaki nila, iniisipan nila si Santa Claus. Ano yung itsura ni Santa Claus? Chubby, may dalang regalo sa nakasako, tapos tumakay sa reindeer, dadaan niya, meron tayo maglagay ka ng media sa bintana. So, hanggang paglaki, nakatingin sa kanila kaisipan. Nadidisip yung mga tao. Tama po? Kaya, pangatlo, ano po ang meron? Christmas party.
Yung party, tsaka yung Christmas, pinagsama, kaya may joy. Pero this is a worldly celebration. Kaya kung titignan mo yung mundong ito, mislead. Tama po? Tapos, meron pang pangapat. Merong simbang gabi. Meron silang tinatawag na 9 ba? 9 na mass. Tama po? Pag nakompleto nila sa dulo, magkakaroon ng wish. Anong mga wish niya? So, kung titignan mo yung mundong ito, nalilito. Ano ba talaga yung totoong Christmas? Hindi lang yun, meron ding merong mga tinatawag na caroling. Tama po? Actually, pag titignan mo sa panahon ito, ang tao ay masyadong nakapokus sa mga material na bagay. Kaya hindi nila napag-iisipan yung kalagayan ng kanilang espiritu sa harapan ng Diyos. Pero, masaya sila, ito ang kanilang iniisip. Kaya, actually sa panahon ito ay maraming, I'm sorry sa word, maraming beggar. Alam niyo ba yan? Maraming beggar. Kahit dyan sa welcome, pag pumunta kayo dyan, napakaraming nangihingi ng nagkalat pag ganitong panahon. Napakarami. Nagiging beggar ang mga tao. Tama po? Pahinging ganito, pumasko, nagiging beggar. Tama ba yung salita yan? Parang nangihingi ng mga material na bagay. Pulubi ba ang tawag doon? Nag-i-expect sila ng material na bagay. Pag ganitong panahon, mas marami, di ba? Marami kayong makikita sa kalsada ngayon. Hindi lang yun. Yung tao ay maglalagay ng mga idolatry. Diba? Yung mga parol, Christmas light, Christmas tree, mga decoration. Ano po? Actually, kapag ni-research nyo yung lahat ng mga bagay na ito po ay galing sa teaching, sa practices ng mga pagans nation o mga pagano. Kahit i-research nyo po sa panahon ni Jesus ng mga disciples, they never celebrate this kind of system na may mga ganitong caroling, may mga ganitong parol, may mga ganitong material na bagay. Hindi niyo po mapabasa sa Biblia na mayroong ganito. Pero ang sinasabi ng Biblia, dumating si Jesus Christ dahil kailangan siya ng isang makasalanan. Tama po? Kailangan gawin niya yung propesiya, yung pagtubos, upang ang tao ay magkaroon ng tunay na kagalakan. Kaya nakalimutan ng tao yung tunay na kahulugan ng kapanganakan ni Kristo. Kaya pag tumingin po kayo sa social media, sometimes it is kumbaga parang nakakalungkot din tignan, pati mga nagsasabing born again minsan, tangay na tangay sa ganitong mga tradisyon. Actually, yung mga churches, di ba? Mga churches ngayon. Di ba? Mga churches. Meron bang mga Christmas party, mga churches? Meron ba? Oh. Kailan ang Christmas party ng church? Ha? Party. May party. Ha? Kaya kung titignan mo, yung loob ng church na invade ng mga worldly system, worldly style. Kaya yung mundong ito ay na-misled. Sabi ni Jesus sa Mateo chapter 24, sinasabi niya doon na bago bumaha sa panahon ni Noe, ang mga tao ay kumakain, umiinom, nagsasaya, nag-aasawa, hanggang dumating yung baha. Hindi nila nalalaman yung pagdating ng judgment. Dahil nagsasaya sila. Hindi nila nalalaman yung pagdating ng araw ng paghukom sa pamamagitan ng tubig. Sa ating panahon, ganun din po. Habang ang tao ay sa panahon nagsasaya, umiinom, kumakain, nag-aasawa, hindi nila namamalayan yung malapit ng pagdating ni Jesus Christ para dalhin yung araw ng paghuhukom. Tama po? Na pinag-aralan natin nung Sunday. Tama po? The purpose of Christ's appearance. Tama po?
Una, si Christ humarap para sa atin. Pangalawa, babalik siya dahil sa mga sabik na naghihintay sa Kanya. Kung titignan mo, yung mga taong naghihintay kay Christ, yung sabik na naghihintay sa Kanya, hindi po nagsasaya ngayon ng katulad sa pagsasaya ng sanlibutan. Tama po? Na parang pag walang pera, walang handa, walang pamasko, na parang hindi Pasko o parang walang ipinanganak na Kristo. Tama po? Alam nyo, sa totoo lang, this is an emotional influence sa atin. Tama po? Pag Christmas, na-influensyahan tayo, parang emotionally, bakit wala akong ganito, bakit walang ganon? Pero sabi ni Jesus Christ, sabi doon sa Bible, si Jesus Christ dumating, alam nyo ba kung sino ang nagsasaya? Kung bakit nagsaya ang langit? Sa tingin nyo, sa sitwasyon ng mundo ngayon, nagsasaya ba ang langit? Actually, sa Luke chapter 15 verse 7, binanggit kung bakit nagsaya ang langit. Binanggit po doon sa Luke, sabi po, ang langit ay nagagalak dahil sa isang makasalanan na numbalik sa Diyos, nagsisi. Tama po? Pero ang tao, nagsasaya rin ngayon. Tama po? Nagsasaya sila sa kapanganakan ni Jesus. Yung mundo nagsasaya, pero yung langit hindi. Kasi yung mga tao, hindi po talaga nakatingin sa benepisyo ng kapanganakan ni Jesucristo. Hinihintay lang natin yung December 25. Hinihintay lang natin yung December 25 para eto na naman ang December 25. Panahon na naman ng pamamasko, panahon na naman ng material na bagay. Yung cycle, pag ganun pabalik-balik lang, maraming Kristiyano ang naliligaw. Ano po? Kaya kung titignan po natin, yung panahong ito, malayo sa sinasabi ng Biblia. Malayo. Tama po? Malayo. Yung mga tao nagsasaya, katulad ba natin sila napupunta sa langit pag namatay? May kaligtasan ba sila? Yung mga taong nagsiselebrate ng kapanganakan ni Jesus. Pag dumating si Jesus Christ ngayon, may bahagi ba sila kay Jesus? Nandiyan po kayo. Nagsasaya sila sa kapanganakan ni Jesus, pero pagdating ni Jesus Christ, may relasyon pa sila kay Jesus? Parang ano lang po yan, imagination. Tama po? Birthday ngayon ng presidente, nagsiselebrate ka, hindi ka naman kaano-ano, hindi ka naman kilala ng presidente. Di ba? Kaya kung titignan natin, spiritually speaking, nami-misled yung mundong ito, yung tao. Misleading. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, dapat tignan natin, ano ba ang kahulugan nito sa akin? Hindi lang sa interpretasyon ng material na bagay, sa aking spiritual na pagkatao. Ano ang kinalaman nito sa akin? Bakit ako magiging masaya? Mahalaga po yun. Okay? Kasi bakit po natin ito ginagawa? Bakit po ba ginagawa ito ng mga tao? Okay? Actually, binanggit sa Biblia, yung pagkakaiba ng biblical at saka ng tradisyon. Pagkakaiba. Okay? Binanggit ni Jesus na sa mga huling araw, sa 2 Peter chapter 2, verse 1, sabi po, ngunit may lumitaw ding mga bulaang propeta sa gitna ng sambahayan, kung paanong sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro, na palihim na magpapasok ng nakakapinsalang turo. Itatakwil nila pati ang Panginoon na bumili sa kanila, na nagdala sa kanilang sarili ng mabilis na pagkapuksa. Bakit po ito ginagawa natin? Bakit ginagawa ito ng mga tao? Bakit niyo po yan ginagawa? Sino po ang nagturo sa inyo? Sino ang nagturo sa atin? Itinuro ito sa atin ng simbahan. Tama po? Sino ang nagturo sa atin na mag-celebrate ng ganito, magkaroon ng mga ganitong gawain, magkaroon ng mga ganitong simbang gabi? Itinuro ito sa atin ng simbahan. Tama po? Kaya sa panahon ng ganitong panahon, maraming pera, maraming material na bagay. Tama po? Actually, magkano ba isang misa dito? 2.5. Wow, diba?
Hindi ba magmisa para maka-sideline naman? Di ba sila, di ba? Pinangihingi sa mga... So, kung titignan mo, bakit may pera? Because of religious teaching. Ano po? Pero, maniniwala ka sa bagay na ito, dinadala ka naman sa maling pananampalataya. Nagbabayad ka pa. Nagbibigay ka pa para turuan ka ng maling turo. False teaching. Dito sa church, hindi ka nagbabayad, pero tinuturoan ka ng tamang buhay Kristiyano. So, talaga bang may bayad yung ganitong serbisyo sa Biblia? Sabi ng Bible, tumanggap kayo ng libre, maglingkod at magserbisyo din kayo ng libre. Ano po? So, bakit natin ito ginagawa? Bakit tayo naniniwala dito? Kasi ang tao walang alam sa salita ng Diyos. Kaya tayo naniniwala. Yung tao, pag inoperan mo ng truth, sasabihin naman nila, meron na kaming sariling religion at paniniwala. Kahit maging cost ng kapahamakan ng kanilang espiritu, handa nilang ipaglaban yan. Kaya sabi po ng Bible, in the last days, maraming mga false prophet, false pastors, and false priests. Ano ang gagawin nila? Magpo-propagate sila ng false teaching, false gospel, and false hope. Yung mundong ito, pag tinignan mo, hindi nakafocus kay Jesus Christ. Yung hope nila, hindi nakafocus kay Jesus. Hindi binibigyan diin kung gaano kahalaga yung pagdating ni Jesus. Ang binibigyan diin tungkol sa worldly things. Tama po? Tungkol sa mga worldly deeds. O saan tayo mag-celebrate, saan tayo magpapasko, saan tayo mag-Christmas party. Yan ang focus nila. Tama po? Kaya sabi po ng Bible, in the last days, may mga bulaang guro na palihim na magpapasok ng nakakapinsalang turo. This is the most dangerous, especially for your soul. Ano po? Kasi hindi naman ito iniutos ng Biblia. Pag tinignan mo yung Biblia, ang sabi po ng Biblia, lalo na sa Book of Acts, sinabi ng mga disciples, kailangan muna nating dumanas ng maraming pagdurusa, pagsubok, bago tayo makapasok sa langit. Pero tignan mo yung mga tao, hindi ganon yung nangyayari. Tama po? Nagdurusa ba sila? Meron ba silang pagnanais na makapasok sa langit? Wala. Meron sila, hinihintay lang nila yung ganitong panahon. Tama po. Pero wala silang pagnanais na alamin yung kalagayan ng kanilang espiritu, kailanman hindi sila dumating sa pag-iisip na ako pala isang miserable sinner sa harapan ng Diyos. Kaya kung titignan po ninyo yung mundong ito, mga brothers and sisters, ang layo sa mensahe ng kapanganakan ni Jesucristo. Tama po? Yung sabi po ng Biblia, yung between the biblical at saka tradition, practices, okay? In the last days, maraming tao na nalilihis. Diba? Nalilihis yung kanilang paniniwala. Mas binibigyan nila ng malalim na kahulugan yung material na bagay kaysa doon sa espiritual na bagay. Alam nyo, kung bakit dumating si Jesus, hindi para bigyan tayo ng kayamanan, magandang buhay, masayang buhay. Hindi po yan ang layunin ni Jesus Christ kung bakit siya dumating. Hindi para ka maging masaya dito sa mundong ito, para sa material na bagay. Dumating si Jesus Christ para i-offer yung forgiveness, para i-offer yung salvation, yung eternal life. Yan yung nais niyang maging regalo, maging gift sa tao, eternal life. Yan ang purpose eh. Pero sa ating panahon, hindi po yan ang naririnig natin. Tama po? Hindi po natin naririnig yung pagsasaya dahil na-realize ko I'm the sinner, na-realize ko na ako nakatanggap ng biyaya ng Diyos, kaya nagagalak ako ngayon. So, yung kagalakan ng kapanganakan ni Jesus na ini-offer ng sanlibutan ito ay temporary. Faith, joy. Ano po? Kung binigyan kayo ng regalong sapatos, pag nalumayan, tapos na yung joy.
Pag binigyan tayo ng regalong damit, pag naluma, tapos na yung joy. Once a year lang yung joy na yan. Pero yung joy na tinutukoy ng Biblia ay for eternal. Tama po? Kaya, maraming mga simbahang Kristiyano, no, tinanggap yung paniniwalang ganito. Okay? Ginagawa yung simbahan minsan na parang maraming mga ilaw, maraming mga decoration, maraming mga stoplight, maraming mga party, tugtugan. Ginagawa nilang ganun ngayon ng celebration. Ano po? Pero ang tanong, dumating ba talaga sila sa tunay na pagsisisi at paniniwala sa kamatayan ni Jesus? Alam niyo, pag ganitong panahon, dati po, nung hindi pa ako na-save, kasi bago ako ma-save, siyempre nasa Catholic belief ako, Roman Catholic belief. Pag ganitong panahon, talagang maraming pera. Lalo na, nung ako po ay tumutugtog sa konsilyo, pagka simula 15, 16, gabi-gabi, mga ngaroling. So pagdating ng December 23, 24, tapos na caroling, akin bibigay na yung party ko, mga 3,000 bayad sa gitarista, kasi tumutugtog po ako. Tapos pagkatapos nun, bibili na ng isang anong alak yung masarap, kasi yung presidente namin ay nagtatrabaho sa BDO sa Makati. Oh, Boyet, bumili ka na ng Johnny Walker. Kaya minsan, sa sobrang lasing ko, nakakatulog ako sa jeep. Pag-gising ko, wallet ko, wala na sa bulsa ko. Pag ganitong panahon. Tapos, napunta naman ako sa born again church. Sa born again church, walang ganon. Pero, ang born again church, may party, may regalo, may solicitation, may mga gifts, may bigayan, tapos merong mga tinatawag na, o magkano ang regalo? Tag 200, pag 100 lang binalot mo, magagalit sa iyo yung nakabuha ng regalo mo. Dinaya ka. Di ba? Kaya, tumagal ako ng halos 13 years sa non-born again. Ganun yung practices. Pero nung nasave ako dito, November 10, 2010, nabuksan yung mata ko. Kasi pag panahon noon, nung wala pa ako sa Life World Mission, naghihingi kami ng mga donation sa mga politiko, sa mga, mga ganyan. Bigay naman kayo sa church namin, ganun ganito, kung wala. Kaya nung na-born again naman ako, napasok sa Christian Church, walang mga, nung napunta ako sa Life World Mission, walang mga ganon. Walang mga party-party, walang mga tinatawag na solicitation, walang donation, walang ganon. Pero na-realize ko, tama yung Biblia. Wala talagang ganon sa Bible. Meron po ba sa Bible ganon? Pag-araw ng kapanganakan ni Christ, solicitation, Christmas party, palitan ng regalo, meron bang ganon? Ilang beses ko na nabasa yung Bible from Matthew from Genesis, Matthew, Revelation, wala akong nabasang ganon. Kaya pag tinignan mo yung Biblia at saka yung sanlibutan ito sa celebration, malayo. Tama po? Kaya ngayon, hindi ba, yung mga tao, hindi makapagsimba dahil sa, may party kasi kami Sunday, hindi makapagpunta sa church, hindi makapunta sa gawain dahil naisip nila, meron kaming Christmas party ngayon. Nahihirapan talaga sila. Bakit po? Sapagkat ito yung naisanayan na po. Tama po? Na kung tutuusin, pag tinignan mo, this is against to the Bible. Kaya, mga brothers and sisters, in the last days, ang tao nasa ilalim ng pandaraya, under the seal. Tama po? Yung pagdating ni Jesus Christ, wala pong kinalaman yung Christmas. Yung kapanganakan ni Jesus, wala pong kaugnayan yan sa tinatawag na Christmas. Bakit po? Sapagat yung pagdating ni Jesus Christ, hindi para sa material purpose. Hindi para sa kagalakan ng material na tinatanggap ng tao.
Pero ang tao ngayon, ganun sila mag-isip. Tama po? Hello, nandiyan po kayo? Isipin mo ang tao, ganun ang focus ng isipan nila. Hindi po yung purpose talaga ng kung bakit dumating ang ating Panginoon. Kaya sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 1, mga kapatid, tungkol sa oras at mga panahon, hindi na kailangan mayroong isulat pa sa inyo. Verse 2, sapagkat kayo rin ang lubos na nakakaalam na ang araw ng Panginoon ay darating na gaya ng magnanakaw sa gabi. Verse 3, sabi po, kapag sinasabi nilang kapayapaan at katiwasayan, kaagad darating sa kanila ang biglang pagkawasa, na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao at walang makakatakas. Alam nyo, sinabi ni Pablo, sabi niya, mga kapatid, tungkol sa oras at mga panahon, hindi na kailangan mayroong isulat pa sa inyo. Ang ibig sabihin, ang mundong ito, habang nagsasaya, ang mga Kristiyano, ang sabi sa Bible, kailangan natin munang dumaan sa pagdurusa, kahirapan. Kaya sinabi doon sa 1 Timothy, sabi po doon, na ang bawat nagnanais mabuhay kay Kristo ay daranas ng maraming pag-uusig. Pero ang mga tao ngayon na may nagsasabing kaugnayan sa kapanganakan ni Jesus, hindi po nila yung dinadaanan. Tama po? Hindi sila dumadaan doon. Siguro kayo, minsan inuusik na rin kayo ng family nyo. Bakit pa kayo? Pag Christmas, hindi kayo nagse-celebrate. Parang wala lang sa inyo. Siguro may mga tao na hindi na minsan nakaka-relate. Kasi, Christmas na talagang December 25th. Talagang December 25th, ipinanganak si Jesus Christ. Sino ang nagturo niyan sa atin? Sino ang nagturo niyan? Kung titignan po natin, galing yan sa simbahan. Ano po? Pero hindi galing po yan dito sa Bible. Kaya ang tao, naniniwala sila minsan sa maling pagtuturo. Ano po? Kaya sabi ni Pablo, sabagat kayo rin ang lubos na nakakaalam, ang araw ng Panginoon ay darating na gaya ng magnanakaw sa gabi. We do not know kung this time sa kaabalahan ng mga tao ay dumating si Kristo. Habang ang isip at puso ng tao ay malayo sa Diyos, habang ang isip at puso ng tao ay napakalapit sa sanlibutan ito, napakalapit sa mga bagay na nasa sanlibutan ito, ang isip nila malayo sa meaning ng tunay na kapanganakan ni Kristo. Yung sabi po rito, kapag sinasabi nila kapayapaan at katiwasayan, kaagad darating sa kanila ang biglang pagkawasak. Kaya pag tinignan mo yung meaning, the world want peace. Tapos sasabihin, sumain nyo ang kapayapaan. Totoo ba mayroong kapayapaan? Sabi ng Biblia, kapag sinasabi nilang kapayapaan, katiwasayan, kaagad darating sa kanila ang pagkawasak. Alam nyo, sa totoo lang po, kung meron tayong dapat na ipagpasalamat, yan po ay dahil kung dumating man ang ating Panginoon ngayon, anytime, hindi tayo pupunta sa hukuman ng Diyos. Tama po? Hindi tayo tatayo sa tinatawag ng white throne judgment. Pagkatapos, hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, itatapon ka doon sa apoy na impyerno. Kung meron tayong dapat ipagsaya, ipagpasalamat, magkaroon ng joy sa pagdating ni Jesus Christ because we are already saved from the penalty of sin. From the judgment of seat of right, or seat of God's throne white throne judgment. Ano? Darating ang araw, yung paghukom na ito ay mangyayari sa hindi natin inaasahan. Kaya sabi ni Pablo, kayo rin ang nakakaalam. Tama po. Kaya sabi po rito sa Jeremiah chapter 23 verse 16, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Huwag ninyong pakinggan ang mga salita ng mga propeta na nagpapahayag sa inyo na kayo pinupuno ng walang kabuluhang pag-asa. Sila'y nagsasalita ng pangitain mula sa kanilang sariling isipan at hindi mula sa bibig ng Panginoon. Do you think yung ganitong message in tradition ay galing sa bibig ng Panginoon?
Galing ba? Galing ba yan sa bibig ng Panginoon? Pagkadating ng Christmas, galing ba sa bibig ng Panginoon na mag-Christmas party kayo? Tapos magbigayan kayo ng regalo. Galing ba sa bibig ng Panginoon, magsimbang gabi kayo? Ang galing sa bibig ng Panginoon, dapat ma-realize mo, bilang isang sinner, tinatawag ng Diyos, lumapit at magsisi. Galing yon sa bibig ng Diyos. Pero yung Pasko, regalo, Santa Claus, yung mga disenyo, paglalagay ng mga design sa simbahan, hindi po yan galing sa bibig ng Diyos. Hindi po yan galing sa Bible. Pero ginagawa ng mga Kristiyano, mga tao, tama po? Ibig sabihin, yung ginagawa nila minsan, pati sila ay nadideceive. Kaya mahalaga po yung education. Alam nyo kung bakit mahalaga yung education sa spiritual knowledge sa Bible? Halimbawa, ako may na-realize ako habang nagmaakyat ako kanina. Maaga po, umakyat ako sa bata. Maaga pa. Habang naglalakad ako. So, na-realize ko na dati, dahil kulang ako sa kaalaman tungkol sa sasakyan, pag kulang ka sa kaalaman, madadaya ka, madidisip ka. Tama po? So gusto ko noon magkaroon ng sasakyan. So dahil wala akong kaalaman, humingi ako ng tulong. Yung pala yung nahingian ko ng tulong, dadayain din ako. Kaya pag wala kang knowledge, pag wala kang kaalaman, ikaw ay nadidisip. Tama po? So bumili ako ng sasakyan, pagbili ko ng sasakyan, sabi nung tumulong sa akin na nag-agent, okay yan, pagbili ko ng sasakyan, 3 days pa lang, pumasok na sa tali. Wala akong alam kasi sa sasakyan, sabi ko, tulungan ako. Yung pa naman ay pastor. Ang laki ng kinita niya sa akin. Sobra pa sa ibinayad ko na sasakyan, doble na punta sa kanya. Kaya, at least nakamove on na rin naman ako. Testimony na. Tapos, isa pang experience. Wala akong kaalaman tungkol sa relo. Sa relo, wala akong alam. Yun pala, merong isang tao nagbigay ng relo. Yung palang relo na yun, mamahalin. Tapos yung relo na yun ay meron palang diamond sa loob. Tapos may isang tao na nagsabi sa akin, "Uy, ganda ng relo mo. Gusto mo palitan ko yan, mas maganda." Wala akong alam sa relo eh. Kaya iniisip ko, baka mas maganda yung bibigay niya. Hindi ko alam yung relo yung may diamond sa loob. Binigyan niya ako ng relo. Sa tingin ko, maganda rin. Pero hindi kasing katulad ng relo na nakuha niya sa akin. Nalaman ko na lang yung relo na may diamond, huli na. At ang presyo pala noon ay sa pinaka-original, 3,200. 3,000 dirham. Kung ita-times 12 mo, napakalaking pera. Pero kung ngayon mo siya ibibenta, mas mahal. Hindi ko alam na ganun pala kahalaga yung relo na yun. So, bakit nangyayari yan sa tao? Because of lack of knowledge. Ano po? Sometimes because of ignorance and lack of knowledge, nadidisip ka. Katulad din sa spiritual na bagay. Kung kulang tayo sa knowledge sa Bible, kulang tayo sa katuruan, edukasyon tungkol sa spiritual na bagay, maniniwala din tayo sa mga fake and fancy, sa false teaching. Because we are lack of knowledge. Kaya, ang mahirap dito, ang nakataya, hindi po material na bagay. Okay lang yung material, nag-isip ka, maaari, ibalik ng Diyos. But the problem is your spiritual status. Kung nag-isip ang espiritu mo, ang kaluluwa mo, nag-isip ka, naniwala ka sa mali, pinaniwalaan mo yung maling teaching, and against to the Bible, pag naniwala ka, ang kahahantungan nito ay kapahamakan ng iyong kaluluwa. And it is eternal effect. Tama po? So, kaya bakit tayo mayroong pag-aaral ng Biblia? Para ma-expose yung mga false belief and false teaching. Sometimes, truth, it hurts. Tama po? Sometimes, pag yung truth ini-impose mo, maraming tao na susugatan, ayaw nila minsan tanggapin, lumalaban. Pero may mga tao na naniniwala, tinatanggap nila ito, sabi ng Bible,
and the truth will set you free. Of course, kailangan natin tanggapin yung truth. Tama po? Kahit meron na tayong dating belief, kahit meron na tayong paniniwala, once na yung belief natin against to the Bible, kailangan nating talikuran yan. Kailangan nating tanggapin yung truth. Kahit ang cost pa nito ay yung ating dignity, yung ating pride, for the sake of the truth, kailangan mong talikuran yun. Tama po? Bakit po? Sapagkat ang nakataya dito ay eternal. Parang hindi bali ng talikuran ko yung pride, yung mga paniniwala ko dati, huwag lang mapahamak ang aking espiritu sa impyerno. Katulad po sa ating panahon ngayon. Okay? Sabi po dito, bakit tayo nagkaroon ng ganitong mga turo? Bakit tayo nagkaroon ng ganitong mga practices? Sino ang nagturo sa atin? Sino ang nagturo sa mga Pilipino? Ang nagturo nito ay mga taong relihiyoso, mga taong nasa loob ng simbahan. Ang mga taong nasa loob ng simbahan, nagturo nito sa mga tao. At ang mga tao walang kaalaman sa Biblia, naniwala sila sa mga maling pagtuturo. So, kung ganon, tinanggap nila yung ganitong bagay nang hindi nila alam, dadalhin sila doon saan? Papunta sa walang hanggang kapahamakan. Kaya sabi ni Jesus, marami ang lumalakad sa malawak na daan. Kaunti lang lumalakad sa makipot na daan. In Matthew chapter 7, verse 13 to 14. Marami lumalakad sa mas malawak. Bakit po? Sa ganitong pagtuturo, sa ganitong katuruan, pag ganitong panahon, hindi bawal maging immoral. Tama po? Sa ganitong panahon, hindi bawal maging immoral. Ang daming mga nagiging immoral sa panahon ngayon. Hindi bawal maglasing, mag-inom, magsaya ng sobra-sobra. Hindi bawal manghingi. Lahat ng material na bagay na pwede, nagiging legal. Tama po? Kaya, yung kasalanan sa ating panahon ay mas nagiging rampant. Hello, mga brothers and sisters. Dapat tayong gumising. Alam nyo ba? The more na, kung titignan po ninyo yung mundo, kung madalas kayo tumingin sa mga news, worldwide. Tignan nyo po yung nangyari sa 2024. Napakaraming mga pagsalanta ang nangyayari. Iba't ibang mundo nangyayari. Sa ibang mundo, bumabaha, maraming hurricane and typhoon. Sa ibang mundo, earthquake. Sa ibang mundo, sa atin ay mga super typhoon. Iba't ibang bansa ay iba't iba ang nangyayari. Ngayon, yung 7-point magnitude na lindol na tumama sa Amerika, malakas. So, hindi ito napapansin ng maraming tao habang nagsasaya. Tama po? Maging yung church. Yung mga born-again church na nagsasabing born again, sumasabay sa ganitong tradisyon. Hindi ba pwedeng magsaya, pastor? Pwede. Pero wag mong gayahin yung pagsasaya ng makasanlibutang pagsasaya. Hello, naintindihan niyo po? Merong pagkakaiba yung biblical na pagsasaya at saka makasanlibutang pagsasaya. May pagkakaiba po yan. Tama po? Kaya sabi ni Pablo sa Colossians chapter 2 verse 8, kayo mag-ingat, baka sa inyo may bumihag sa pamamagitan ng filosofiya, walang kabulang pandaraya ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa mga simulayan ng sanlibutan, hindi ayon kay Kristo. Sabi po sa Colossians chapter 2 verse 8, kayo mag-ingat, baka sa inyo may bumihag sa pamamagitan ng filosofiya. At walang kabulang pandaraya ayon sa tradisyon ng mga tao. Ayon sa mga simulain ng sanlibutan na hindi naman ayon kay Kristo. Kaya ho tayo, di ba, mga brothers and sisters, tignan po ninyo yung mundo, yung mga tao. Ano ang kaabalahan? Tapos sinasabi ng Biblia, Jesus Christ is coming very soon. Tignan niyo yung kaabalahan ng tao. Wala sa paghahanap sa kalagayan ng kanilang espiritu. Tayo, magpasalamat tayo sapagkat malinaw na yung salvation natin. Dumating man ang Panginoon ngayon, walang problema. Tama po? Kaya alam niyo, pag ganitong panahon, kaming family, sa totoo lang, simula nung naligtas ako dito sa
life or mission, simula nung na-save ako. Pag ganitong panahon, minsan pag wala nang gawain, pinipili kong pumunta sa isang lugar na tahimik. Pinapalipas ko muna yung kaabalahan ng maraming tao. Hindi ba? Yung mga tao, tulirong-tuliro, kung saan-saan gusto pumunta, ganitong kainan dito, kung saan kasiyahan, parang sa paningin mo, kung ikaw Kristiyano, parang hindi na umaakit sa'yo yung ganitong bagay. Parang mas gusto mo na lang, diyan ka na lang sa isang lugar, hintayin mo na lang lumipas itong ganito, kasiyahan ng mga taong ito. Kasi hindi mo sila mahila sa church. Hindi mo mahila sa biblical na pakikinig. Tama ko. Kaya pag ganitong panahon, minsan niyaya ko yung family ko. Doon muna tayo sa isang lugar. Hanggang lumipas lang ito. Kasi ang hirap nang sasabay ka sa ganitong sistema ng panahon na worldly yung dating, makasanlibutan, napakahirap sumabay sa ganun. Pati ikaw, mawawala yung focus mo sa Panginoon. Diba? Actually, pag nasa isang lugar ka, tahimik ka, nananalangin ka, nagpapasalamat ka sa Panginoon, may pagkain ka, mayroon joy sa puso mo, di ba? Paano pag may nagbigay ng regalo? Salamat. Pero hindi ka naghahangad ng material na bagay na tumanggap sa maraming tao. Huwag kang maghangad, tama po? Pero pag may nagbigay sa iyo, magpasalamat ka. Tama po? Kasi pag hindi mo na-control yung desire ng flesh mo, magsisimula ka ngayon, tatanggap, hanggang every year, gusto mo ganito. Pero, alam niyo, nung ako po ay nagtatrabaho sa bangko na security guard, sa gate kare, pag ganitong panahon, napakarami naming regalo. Minsan, tigitigisang karton kami. Marami kami sobre. Kaya pagkatapos noon, magpaparty-party na kami. Mag-uwi ako ng regalo, minsan isang box, galing sa mga customer ng bangko. So every year, yun lang ang inaabangan namin. Oh, ito na naman, di ba? Kaya the more na may nagbibigay, the more na nagdi-decide ka. Kasi wala pa tayo dyan, di ba? Naisip mo lagi na gano'n. Kasi yung panahong ito, kung titignan natin, iyon yung nagdadrive sa atin. Ano po? Pero mga brothers and sisters, paano kung wala kang natanggap? Paano wala nagbigay sa'yo? Ha? Siguro sasabihin nyo, kumahari Lord, next year, purahin na lang yung December 25. Salamat po na nakaka. Hindi ba? Huwag mo na lang kapadaanin. Gawin mo na lang agad from 24 to 26. Kasi, kung bakit ganito na yung senaryo natin, kinalakihan na natin. Namulat na tayo, tama po. And yet, hindi natin napansin na ito pala ay hindi naman may kaugnayan dito sa ating spiritual na pananampalataya. Kaya, siyempre, minsan may mga tao talaga na nagbibigay. Magpasalamat tayo. Oh, sa akin may nagbigay. Salamat po. Thank you very much. Pero hindi na ako naghahangad pang muli. Tama po? Hindi yung may nagbigay sa iyo dahil naghahangad ka. Iyon yung problema mo pagka gano'n ang puso mo, tama po? Your heart nagiging sentro ng worldly and material things pag ganitong panahon. Dahil naisip mo, panahon naman yan ngayon. Hindi. Para makaligtas tayo sa sin, tama po? Sa material sin. Kasi ang tao, the more na nakakatanggap, the more nagiging greedy. Hello, alam niyo ba yun? The more na mas marami siya nakukuha, the more nagiging greedy siya. Sige pa. Hindi siya tumitigil. Pero yung totoong born again, hindi po ganun ang puso. Kapag binigyan siya, nag-i-stop din yung heart niya maging greedy. Ay, salamat. Pero kung wala, salamat din. Kung meron, thank you din. Kasi kapag yung desire ng iyong heart ay napunta sa material na bagay, magkakaroon ka ng Sometimes, alam nyo, ang panghihingi ay nagiging kapalit yung ating dignity. Hello, tama po? Ayan, katulad yung mga pulubi ng mga galing sa probinsya ng mga na nakapila dyan sa may welcome. Tama po? Sa welcome? Ang dami dyan. Ako nga, pag pumunta dyan sa 7-Eleven, pagbaba ako sa L3, tatakbo agad eh. Tingi naman pamasko. Ang masaklat, mga bata pa sila, mas marami. Tinuruan na sila. So paglaki nila, anong nasa mindset nila? Slave sila ng panghihingi. Tama po?
Kaya, pagdating ng ganitong panahon, hindi ba? Ganun ang nangyayari. So, mga brothers and sisters, hindi naman ibig sabihin na tayo ay ayaw natin tumanggap ng mga bagay na ito. Pero hindi po ito yung meaning ng kapanganakan ni Jesus. Tama po? Hindi ito. Walang kaugnayan yung mga regalo, mga bagay-bagay sa nangyayari ngayon sa kapanganakan ni Kristo. Wala pong kaugnayan yan. Yung mga celebration ngayon, wala pong kaugnayan yan sa kapanganakan ni Kristo. Ang mayroong kaugnayan sa kapanganakan ni Kristo, nang naligtas ako, na born again ako, nakatanggap ako ng pagpapatawad galing sa Diyos, mayroon akong joy. Yun ang may kaugnayan sa kapanganakan ng ating Panginoon. Naintindihan niyo po? Kaya sabi po dito sa Mateo chapter 15 verse 6, sabi ni Jesus, pinawawalang sa inyo ang salita ng Diyos dahil sa inyong tradisyon. Kaya, pag sinabi mo, punta ka ng Bible seminar, punta ka naman ng church, punta ka ng ganito, hirap na hirap magdesisyon. Pero pag sinabi mo, punta ka, maraming regalo doon at bigayan, walang kahirap-hirap mag-decide. That is the reality. Kung paano tinitignan ng tao yung value ng kapanganakan ni Jesus, hindi tinitignan sa spiritual value. Tinitignan sa material value. Kaya kung titignan mo, ang tao nami-mislead. Nami-mislead. Siyempre, hindi naman ibig sabihin na tayo ay umaalis sa pag may nagbigay sa'yo, huwag kang maging hipokrito, di ba? Huwag tayo maging hypocrite. Sabi, pag may nagbigay sa'yo, magpasalamat ka. Sapagat may taong nakaalala sa'yo. Tama po? Pero huwag ka lagi maghanga na may magbibigay lagi sa'yo. So, masaya kung may ganon. Tama po? Kaya, minsan, yung mga anak, di ba, nagbibigay sila sa atin. Magpasalamat tayo. Yung mga anak natin, naalala nila tayo. Nandyan sila. Pero, huwag tayo lagi mag-expect ng mga bagay-bagay para hindi tayo, madi-discourage. Hindi tayo magkakaroon ng kasalanan. Ano ba yan? Hindi man lang ako naalala, di ba? So, kailangan yung puso natin, isentro natin kay Christ sa spiritual na bagay, hindi sa material na ino-offer ng mundong ito para ngumiti ka, para sumaya ka. Kasi pag ngiti mo ngayon, bukas malungkot ka na naman. Pag galing sa material na bagay. Tama po? Kahit tumanggap tayo, sabi nga ni Jesus, kahit makuha mo yung kayamanan sa sanlibutan ito, kung ang kapalit naman yan ay ang kaluluwa mo, kapahamakan mo, this is useless. Useless po yun. Kaya, sabi po doon sa Mateo chapter 2 verse 11, okay? Sa Mateo chapter 2 verse 11, sabi po dito, pagpasok nila sa bahay, ay nakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. Nagpatira pa sila. Sumamba sa kanya. Nang buksan nila ang kanilang mga kayamanan, ay inihandog nila sa kanya ang mga kaloob na ginto, kamanyang at mira. Sa Mateo chapter 2 verse 11, o sa Mateo chapter 2, yung tatlong pantas, o yung higit sa tatlo, actually hindi lang sila tatlo, yung mga pantas. Nang nakita nila, isinilang na yung Messiah, si Jesus, nagsabi sila kay Herodes, o dumaan sila, at sinabihan sila ni Herodes, hanapin nyo yung bata, puntahan kung saan. Actually, nung natagpuan ng mga pantas si Jesus, nagbigay sila ng regalo kay Jesus. Sabi po dito, pagpasok nila sa bahay, nakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. Nagpatira pa sila, sumamba sa kanya. Nang buksan nila ang kanilang mga kayamanan, mayroon tatlo silang inihandog kay Jesus. Una, sabi po rito, inihandog nila sa kanya ang mga kaloob. Una ay ginto. Pangalawa, kamanyang. Pangatlo ay mira. So, yung mga regalo ito, hindi po ito may kahulugan sa material things. Hindi po ito tungkol sa material na bagay na tinanggap ni Jesus. First, yung gold ay sumisimbol sa pagiging deity and glory. It speaks of shining perfection of His divine person. Si Jesus, yung gold ay sumisimbolo sa pagiging Diyos
at kaluwalhatian ni Kristo. Ibinigay sa kanya yung ginto, inialay sa kanya bilang simbolo ng kanyang pagiging deity o pagiging Diyos at pagluwalhati. Kanino mo ibinibigay yung gold? Hindi mo ibibigay yan sa pulubi, hindi mo ibibigay yan sa ordinaryong tao. Ibibigay mo yan sa mga taong maharlika. Tama po? Kaya yung mga pantas, nung pinuntahan nila si Jesus, ibinigay nila yung gold. It is the symbol of Jesus' deity and glory. Nag-offer sila. And it speaks of shining perfection of His divine person, si Jesus. Because Jesus is the King of Kings and Lord of Lord. Sinasabi dun sa Isaiah chapter 9 verse 6, He is an eternal Father and eternal peace. Tabo po? So, pangalawa, frankincense o yung tinatawag na kamanyan. Bakit kamanyan? It is an ointment or perfume. It suggests the fragrance of the light, sinless perfection. So, yung kamanyan ay sumisimbolo sa pagiging light and sinless of Jesus Christ. Ibig sabihin, si Jesus ay sinless and Jesus is a perfect man and perfect God. Kaya yun ang meaning ng ibinigay ng mga pantas. Yung pangatlo na ibinigay ay myrrh. It is a bitter herb. It presents the suffering He will endure in bearing the sins of the world. Yun yung tatlong meaning kung bakit may regalong ibinigay sa Kanya. Ibig sabihin yung mga gift na ito, hindi po tumutukoy para sa material things. Yung una, yung gold ay speaks for a symbol of deity and glory of Christ. Pangalawa, yung kamanyan sa pagiging light, sinless, and perfection ni Jesus. At pangatlo, yung myrrh, ang sabi ron, it is the symbol of Jesus suffering on the cross because of my sin. Kaya kung titignan mo yung gift, hindi po siya tungkol sa material possession. Na katulad po ng ginagawa ng sanlibutan ngayon. Ito, gift, gift, gift. Kaya ang tao na focus na lang sa material, na focus na lang sa gift, na focus na lang sa mga worldly things sa ating panahon, pero walang spiritual meaning. So kaya kung titignan natin ang tao, hindi po nagse-celebrate talaga sa birth ni Jesus Christ. Gumagawa ng maraming sin sa ating panahon. Hello, naiintindihan niyo po? Habang ang tao nagse-celebrate, sumasaya, umiinom, nagsasaya, kumakain. It is Jesus celebration. Meron bang kabanalan doon? Pero sinasabi nila, celebrate natin birthday ni Jesus ngayon. Christmas. Kaya yung mundong ito na nakakakuha ang mga tao ng joy, lahat ng mga joy na ibinibigay ng sanlibutan ito ay fake. And it is ini-offer ni Satan sa mga tao. Believe in the false practices, false gospel, and false tradition. Believe. Tapos sasabihin nila, si Jesus pinanganak. Yes, this is true. Pinanganak si Jesus. Pero hindi December 25. Pero hindi sa ganitong klaseng meaning. Tama po? Hindi sa meaning na ginagawa ng mga tao ngayon. Kabilaan ng Christmas party, kabilaan ng kasiyahan, kabilaan ng mga ganito. Hindi sa ganitong meaning. Nang dumating si Jesus, ang message ni Jesus ay repent and believe to the gospel. Repent. Sabi ron, sabi ng Bible, dumating si Jesus, tinatawag niya ang tao na magsisi. Now, paano ka magiging masaya? Ang sabi sa Luke chapter 15, magsasaya ang langit dahil sa iyo, dahil mayroong isang makasalanan nagsisisi. Pero ngayon, meron bang nagsisisi sa ating panahon? This time, ang langit ay lumuluha. Hindi po nagsasaya. Dahil sa ginagawa ng mundong ito. Hello, naintindihan niyo po? Kung hindi tayo na-educate sa Bible, akala natin talagang masaya ang sanlibutan ito ngayon. Masaya dahil ganito. Pero, beyond this, the spiritual atmosphere, yung direction ay papunta saan? This pointlessness, papunta ito saan? Papunta sa isang walang hanggang kapahamakan. Yung ino-offer ng sanlibutan ito. Hello, nandyan po kayo, naintindihan niyo po?
It is a serious part ng teaching. Kasi napakahirap alisin sa tao yung kinalakihan na tradisyon unless ma-realize mo na ang ginagawa kong ito ay sinasalungat ko yung sinasabi ng Biblia. Hindi ito iniutos ng Biblia sa aking gawin. Hindi iniutos ng Biblia na pag ganitong panahon, magsimbang gabi, mag-Christmas party, maglagay ng mga decoration, magsaya, magkanta, maglagay ng mga bagay na kung saan hindi naman iniutos ng Bible sa atin. Ang iniutos ng Biblia is repent and believe to the gospel because Jesus Christ is God. He is calling all the sinners. So, yung meaning na yon, once na na-realize nyo, magkakaroon kayo ng invisible joy. Kaya sa totoo, sinasabi ko po sa inyo sa ganitong panahon, mas gusto ko minsan sa isang lugar lang. Masaya naman. Masaya kami. Masaya ang puso kahit nasa isang lugar lang. Hindi ka pumupunta ng maraming party, maraming ganun. Pero masaya pa rin ang puso mo. Tahimik ka lang. Tama po? Kasi yung joy na nakikita natin, na na-experience natin, hindi galing sa ini-offer ng sanlibutan ito. Tama po? So dapat maging matalino tayo kung paano tayo umaharap sa ganitong sitwasyon at senaryo. Kasi mas malakas yung influensya talaga ng sanlibutan. Tama po? Kaya yung pinaka-gifts, no? So doon sa gifts na tinanggap ni Jesus na ibinigay sa kanya, yun yung unang gifts na binanggit sa Bible. Ibinigay sa kanya. Pero yung meaning, hindi po tungkol sa worldly meaning. Tama po? Yung second gift na ibinibigay naman ay hindi kay Jesus, kundi galing kay Jesus papunta sa atin. Ano po yun? It is eternal life. Sabi po doon sa Ephesians chapter 2 verse 8, sapagkat sa biyaya kayo naligtas, sa pamamagitan ng pananampalataya, ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Sa English version, it is the gift of God. Gift, regalo. Tama po? Kaya, hindi ba, pag sinabi ng Biblia, anong gusto mong regalo ko sa iyo? Eternal life? O regalo na washing machine? O cash? Anong gusto mo? Kunyari, tayo diyan ha? Pag ginalo ka, anong gusto mo? Cash? O material, TV, o eternal life. Saka na lang eternal life. Ito muna. Pero, yung mga tao na ligtas, hindi po naaapektuhan sa ganung bagay. Hindi tayo nadideceive. So, sabi po, tayo ay tumanggap ng gift. This is the eternal life. So yung gift na ito, hindi ito temporary. Kahit wala kang regalo, kahit hindi dumating ang Christmas, kahit walang Pasko, kahit na walang ganitong celebration, still yung gift magbibigay ng joy sa iyo. Hello, tama po? Kasi yung gifts na ito, kung bakit hindi masyadong kailangan ng tao, hindi masyadong hinahangad ng tao, yung tao kasi laging nakatingin sa nakikita ng mata. To see is to believe. Offeran mo ka ng eternal life, di ko naman makita. Offeran mo ka ng cash, nakikita ko. Siyempre, to see is to believe. Tama po? Pero yung mga Kristiyanong naligtas, hindi po ganun mag-isip. No? Nakatanggap kami ng eternal life, so hindi tayo masilaw sa material na bagay. Tama po? Yung material na bagay, hindi nagpapatakbo sa ating isip at puso. Yung material na bagay. Of course, kailangan ba natin ito? Yes, salamat. Para mabuhay. But it is not the center of my hope and my life. Tama po? Kasi sabi ng Panginoon, hindi mo pa kailangan, alam ng Diyos, kailangan mo. Siya ang nagbibigay ng lahat ng ating kailangan. Sabi ng Bible. Kaya sabi, ipaalam sa Diyos yung lahat ng iyong mga kailangan. Kaya ho, iyan yung pananampalataya na itinuturo ng Biblia. Gusto ko lang ipaliwanag sa inyo. Para sa panahong ito, hindi tayo masyadong naaapektuhan. Kapag nakikita natin yung mundo na parang ang saya naman nila, ang ingay nila. Tama po? Maingay ang mundo ngayon. Tama po? Maingay. Tungkol sa kapanganakan ni Jesus. Pero,
yung ingay ng mundong ito tungkol sa kapanganakan ni Jesus, malayo sa meaning ng kapanganakan ni Jesus. Kaya parang minsan iniisip natin, parang ang saya nila. Kaya sabi ng Bible, minsan, nainggit ka ba sa mga taong pupunta sa impyerno? Nainggit pa kayo sa mga tao? Buti pa sila, dami nilang regalo. Nainggit pa kayo sa gano'n? Mga brothers and sisters, pag lumalim po kayo sa spiritual na bagay, alam nyo, parang ganito, nung ako po ay totoong na born again, nawala yung pagnanais ko sa mga material na bagay. Halimbawa, sa sigarilyo, sa alak, sa mga kasiyahan, sa mga inuman na pinupuntahan, nawala. Pero dati, pag ganitong panahon, ang lakas ng hatak, pakiramdam mo, kailangan nandun ako. Hindi pwedeng hindi ako iinom, hindi pwedeng hindi ako maninigarilyo, hindi pwedeng hindi ako... Pero nung na-born again ka, yung pagnanais mo sa mga makasanliputang bagay ay namatay. So, pinalitan ng pagnanais sa mga spiritual na bagay. Parang dito, mas masaya na rin ako. Kahit hindi ako masaya sa mga bagay sa material, pero masaya ako dito sa salita ng Diyos na naunawaan ko, sa salita ng Diyos na ang Diyos ay nangungusap sa akin, meron akong joy na hindi ko maipaliwanag. Kaya simula noon, nung naunawaan ko yun, never na bumalik ako sa dati. Kasi yung joy na hinahanap ko, natagpuan ko, na kailanman, hindi po siya temporary. Hindi siya fake. Kaya yung mga material na bagay na ito, hinihila tayo, hindi ba? Sabi ng Bible, sabi kay Jesus Christ, nakikita mo ba yung mga bagay na ito? Ano sabi ng Diablo kay Jesus? Ibibigay ko sa iyo lahat ng mga ito, sambahin mo lang ako. O yung mga sanglibutan ito, yung kayamanan sa mundong ito, ibibigay sa iyo. Ibibigay ko sa iyo, sabi kay Jesus sa Mateo chapter 4. Ano sabi ni Jesus? Nasusulat din naman, wag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos. So, malakas na temptation, alam ng Diablo, ay ang mga bagay dito sa sanglibutan, pwedeng gamitin sa atin. Ano po? Pwedeng gamitin. Kaya nung, sa totoo lang kailan ba nagsimula yung, kasi niresearch ko ng konti, kailan ba nagsimula yung Santa Claus? Okay. Tsaka yung reindeer. Sabi sa encyclopedia, niresearch ko siya, sabi, this image originated in North America during the 19th century. Influenced by the Dutch immigrants who brought the legend of Sinterklaas, Saint Nicholas. So si Saint Nicholas ang nagpasimula ng tungkol sa Santa Claus. Kailan nagsimula? 19th century. Tapos, inadapt ito ng Roman Catholic. Okay. So, binanggit ba sa Bible si Santa Claus? Binanggit ba sa Biblia? Minsan, andyan na si Santa Claus. Actually, hindi siya binanggit sa Bible. So, kailan ba siya inadapt ng Roman Catholic? Actually, sabi rito, the theory suggests that Catholic Church in Rome, Italy began celebrating Christmas on December 25th in 336 AD to replace the pagan celebrations. However, several ancient manuscript theories reveal that the original celebration of Christmas began even earlier than 336 AD. Ibig sabihin, ang Roman Empire, mayroon na po silang ganitong celebration. Pero tinatawag nilang pagan festival. Meron silang kinikilalang Diyos na isinilang o tinatawag nilang idols ng December 25th. Kaya sabi po, si Emperor Constantine noong December 25th, kasi pag binasa niyo po yung Christianity, sa loob ng AD 33 hanggang AD 300 years, pag sinabing AD, mula nung namatay si Jesus Christ hanggang sa 336 AD, ang mga Kristiyano, mga totoong born again, lahat ng mga naligtas, mga Kristiyano sa panahon na yon, dumanas po ng matinding persecution sa panahon ng Roman Empire. Alam niyo ba, si
at Tyndale. Hindi ko alam ang pangalan niyang buo. Siya ay isang philosopher. Siya ang nagsalin ng Bible sa English version. Nung naisalin niya yung Bible sa English version, alam niyo ba ang ginawa sa kanya ng Roman Catholic priest? Sinulog siya ng buhay. Yun po ay against sa teaching ng mga Roman Catholic. Si Martin Luther ay isang priest o pari sa tinatawag na Roman Catholic sa Europa. Noong 15th century, si Martin Luther ay gumawa ng thesis against sa mga indulgences ng Roman Catholic. Ano yung indulgences ng mga Roman Catholicism? Lahat ng mga spiritual services mayroong involved na money. Hello, alam niyo ba yun? Kaya pag may misa, ibigay mo na. Tama po? Magkano? 2005. Pag may binyag, may bayad. May presyo bawat ninong. Pag may patay, may bayad. Pagka mayroong ikakasal, may bayad. Pag nag-imbita ka, basbasan yung bahay, may bayad. Basbasan yung sasakyan, may bayad. Baptism, may bayad. Tinatawag nila itong spiritual indulgences. Kaya nung nakita ito ni Martin Luther, sumulat siya ng thesis against sa teaching na ito. Maging si Jose Rizal, kaya siya pinaril sa Luneta. Kaya, pag tinignan mo, yung pera umiikot kasama ng religious belief. Tama po? Kaya hindi ba sinisingil kayo pag may papamisa kayo, sisigilin kayo. Tama po? Magkano, may presyo talaga yun. Hindi pwedeng hindi. Pag wala, magagalit sila sa iyo. Hindi lang yung pera, mayroon ding maraming material. Pauwi. Tama po? So, kung titignan mo, this is a spiritual corruption. This is true. Pero sa mga pastor, may binabayad pa kayo. Kaya sa tingin ng mga naunang tagapagturo, ito ay isang corruption, spiritually. Siyempre, iniisip mo, ito ay para sa Diyos, pero yung mga bagay na ito ay tinatawag na corruption. Na niresist ng mga naunang Kristiyano. Dahil dito sila ay pinersecute. Kaya si Constantine, Emperor Constantine, noong AD 336 BC, siya ang unang-unang naging Kristiyano sa Roman Empire na emperor. Dahil nakita niya yung cross ni Jesus nang siya ay nakipag-battle, naniniwala siya na yung cross na yun ng mga Kristiyano ay tumulong sa kanya para manalo sa battle na yun. Kaya si Emperor Constantine, nung nanalo siya sa battle na yun, nung naging dream niya yung cross na yun, nagpa-convert siya sa Christian belief. Kaya maraming mga tao ang sumunod sa kanya. Kahit hindi sila nagkaroon ng tunay na pananampalataya ng tinatawag na repentance and belief, o repentance and faith, kahit hindi sila naniniwala na sa araw na yon, dahil nakatanggap siya ng vision na gano'n, nang siya ay nagpa-convert, siya ang unang-unang Roman Catholic na emperor na binautismuhan sa Christian faith. Kaya simula nung binautismuhan siya, lahat ng mga sumusunod sa kanya, hinikayat niya na itanggapin yung pananampalataya ng mga Kristiyano, magpabautismo. Kaya simula noon, yung Roman Catholic at saka yung mga believers na naunang naligtas, nag-merge sila. So nagkaroon ng tinatawag na confusion. Sino yung totoong born again ngayon? Kaya yung Roman Catholic, tinatanggap nila, kinikilala din silang Christian. Tama po? Kaya pag binasa mo sa Bible, yung salitang Christian, nagsimula po sa isang lugar, sa Acts chapter 11, verse 26, tinawag yung Christian doon, unang tinawag yung Christian, ang meaning, the followers of Christ. Pero, pag tinignan po ninyo sa ating panahon, yung Roman Catholic belief ay naniniwala sa maraming idolatry, practices, mga tradition, tama po? At yung pinakamatindi ay yung tinatawag na
spiritual indulgences of corruption. Sa Bible, walang binanggit na dapat kang maningil ng mga spiritual services. Of course, sa Bible, tinuturo yung salitang tithes and offering. Ano po? Kaya hanggang sa ngayon, maraming mga na-confuse. Pag sinabi mong Christian ka, ibig sabihin Catholic ka, Roman Catholic ka. Kasi nag-merge. Kaya tinatawag yung Pilipinas na Christian nation. So, mula doon, inadapt nila yung December 25th ni Emperor Constantine. From now on, December 25th is the birthday of Christ. So, ikinonect nila ito at nagkaroon ng mga pagans celebration. Up to now, ito yung teaching na lumalaganap sa buong Christianity na tinatawag na Roman Catholic, na na-influensyahan yung lahat ng mga Pilipino. Tayo, sumasabay tayo dyan, di ba? Pero nung na-born again tayo, unti-unti tayong lumabas sa ganong sistema. Kaya ho, kung titignan natin, hindi po talaga yan galing sa ano. Hindi po talaga galing sa Biblia yan. Yan ay galing sa Roman Catholic belief. In-include nila, sinali nila sa kanilang tinatawag na doctrine, teaching. Okay? So, sino ba yung tao yan? Sabi ko, the Roman God, small letter, the Roman God Sol Invictus was celebrated as being born on December 25th in the Roman Empire before the adoption of Christianity. So, the Roman God Sol Invictus, small letter, the Roman God, meron silang tinatawag na mga Roman gods. Yung mga small g, tama po, maraming mga kaya pag tinignan po niya, marami silang mga God of the sea, God of the war, God of the goddess, di ba? Meron silang mga ganon. Okay. Sol Invictus, si Sol Invictus, sabi siya, the Roman sun god, also known as the unconquered sun, the Roman Emperor Aurelian established a feast in his honor on December 25th. So mga Roman gods ito na nagsi-celebrate sila, sineselebrate nila yon every December 25th. So ngayon, inadapt ito ng Christianity. Ipinasok sa church. Kaya ngayon, ang mga tao nagsi-celebrate, iniisip nila, this is the birthday of Christ, kaya ang Roman Catholic ay nagsi-celebrate, hindi lang ito birthday of Christ. This is one of the Roman gods. Yung celebration na ito. Ibig sabihin, this is the celebration for idols. Kaya makikita po ninyo nakasentro yung worldly things, mga material na bagay, hindi yung spiritual meaning. Hello, naintindihan niyo po? Ha? Kaya tayo, akala natin okay lang ito. Pero ang totoo, mga brothers and sisters, dinadala yung ating espiritu sa patungo sa kakayan, kapahamakan. Kaya ang mga tao, pag hindi mo naunawaan yung Biblia, hindi mo naintindihan, ngayon, ang lagi nakasentro mo ay, natatawag yung attention, yung desire mo sa mga material na bagay. Umiikot yung buhay mo, yung isip mo, yung desire mo sa material na bagay. Naintindihan niyo po? Kaya, pag sinabi mo, makinig ka ng Biblia, mag-aaral ka ng salita ng Diyos, malayo ang puso ng tao doon. Because of that, material na bagay. And the more yung tao nagnanais ng material na bagay, the more lumalayo yung puso niya at isip niya sa Diyos. Ganyan po yung nangyayari. Kaya, nadidisib yung tao, nadidisib. Nadidisib tayo, akala natin talagang ito yung dapat, pero ang katotohanan, dinadala tayo papalayo kay Christ. Siya kung sabi ng Bible, kung anong meron tayo ngayon, masiyahan tayo. Magpasalamat tayo sa Diyos. Kung kulang, daragdagan ng Diyos siya. Huwag lang tayo mag-desire ng mga bagay sa sanlibutan ito ng worldly, ng higit sa spiritual na bagay na kailangan natin. Kasi walang time ang mga tao para sa pakikinig ng pagsisisi, pananampalataya. Pero maraming time para sa ganitong bagay. Tama po? Kaya sabi po, paano magsasaya ang mga tao? Okay? Yung mga tao, binanggit po doon sa Bible na bago dumating yung judgment in a way. Okay? Sila ay kumakain, nagiinom. Tapos sa Luke chapter 12:19, sabi po doon ng yung tao na nag-isip,
ang dami ko ng kayamanan. Anong gagawin ko ngayon? Sabi ni Jesus sa kanya, sasabihin ko sa akin, kaluluwa, marami ka ng pag-aaral na kaimba para sa maraming taon, magpahinga ka, kumain ka, magsaya ka, minom ka. Anong sabi ni Jesus? Hangal. Sa gabing ito, kukunin ng kaluluwa mo, kanina mapupunta ang mga bagay na inihanda mo. Ano po? Inisip niya lang yung mga bagay na kailangan niya, material, pero sabi ni Jesus sa kanya, sinuway siya. Maging sa history, sa Luke chapter 17 verse 29, sa panahon ni Lot, yung Sodoma and Gomorrah, si Lot ay pumili ng masaganang lugar, pinili niya yung masaganang lugar, iniwan niya si Abraham, namuhay siya doon sa Sodoma ng masayang buhay, marami siyang material na bagay at kayamanan, subalit nung hinatulan ng Panginoon yung Sodom and Gomorrah, lahat ng kayamanan niya doon ay naiwan. Sinunog. Pero si Lot, naawa ang Diyos sa kanya dahil sa intervention ng prayer ni Abraham. Kaya si Lot ay nakatakas, hindi siya napasama sa judgment. Subalit lahat ng kanyang kayamanan na pinag-ipunan niyang matagal na panahon, sinunog sa Sodom and Gomorrah. Kasama yung kanyang asawa. Sabi ng Diyos, Anghel, huwag kang lilingon. Pero lumingon siya, naging haliging asin siya. So lahat ng kayamanan ni Lot, sinunog doon sa Sodom and Gomorrah na pinagdaanan niya maraming pansin. Diba? Ganon din mangyayari sa araw ng bago dumating si Jesus Christ. Anong mangyayari? Ang tao ay nagiging greedy. Ano po? Nagiging mas materialistic sila. Tingnan po ninyo yung mundong ito nakafocus sa worldly things and worldly joy. Diba? So yung mga tao nagiging begal, nagiging poor, and become slaves of material things. And nagiging self-centered, hindi nagiging Christ-centered. Okay? And the world busiest time focuses on selfish desires for material things. Nakafocus sila dito. Ano po? Pero iniiwan yung Biblia. Kaya kung titignan natin, pagdating ni Kristo, ano po yung pinag-aralan natin? Sa Hebreo chapter 9, verse 28. Kaya din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon. Hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sapik na naghihintay sa Kanya. Brothers and sisters, sabi po dito, yung mga taong ligtas ay sabik na naghihintay kay Christ. Pero ano ba ang kalagayan ng mga taong ligtas? Actually, kung titignan mo, sabi ng Bible, ang lahat ng nagnanais na lumakad na kasama ni Kristo ay daranas ng pagdurusa, daranas ng kahirapan. Kaya sa lungat sa mundong ito na ini-offer sa atin yung fancy joy, fake joy, so dito sa material na bagay, sa lungat sa ini-offer ni Christ sa atin, your joy na dapat ay for eternal joy. So brothers and sisters, masama ba mag-celebrate? Hindi po. Hindi masama. Pero wag mong isipin na kaya ka nagse-celebrate dahil ipinanganak si Jesus Christ ng December 25. That is not false. Tama po? Ibig sabihin in your mind, under-deceive ka. Of course, I'm happy dahil si Jesus Christ ipinanganak. Sa pamamagitan niya, nakatanggap ako ng biyaya at kaligtasan. Kaya meron akong tunay na kagalakan sa aking puso. Maganda, yung ganong meaning. Kaysa isipin mo, ngayon dapat meron kaming material, meron kaming ganito, meron gano'n. Paano kung wala? Kaya yung meaning, tsaka yung mensahe ng December 25 ay false pagdating sa Biblia. Tama po? Pero yung meaning at mensahe ng kapanganakan ni Jesus para sa Biblia at sa atin ay true. Dahil naligtas ako. Dahil sa Kanya. Tama po? Tumanggap ako ng biyaya dahil sa Kanya. Nakatanggap ako ng kaligtasan, regalo ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos dahil sa Kanya. Now, this is spiritual meaning. Hindi dahil tumanggap ako ng regalo, kaya parang
kontento naman ako ngayon. Hindi po. Mga brothers and sisters, okay lang, may mabigay, salamat po. Pero this is not the intention. Parang hindi ito yung desire ng aking heart. Ano po? Hindi ito yung desire ko na tumanggap ng maraming material. Ayoko maging greedy. Tama po? Parang lahat na lang ng gusto mong pwede. Iniisip, mayaman yan, dapat bigyan ka. So, mga brothers and sisters, this time, kung meron tayong kailangan, kung meron tayong pangangailangan, sabi ng Biblia, nalalaman ng Diyos. Tama po? Kahit minsan tingin natin wala, you need to keep your faith, your dignity, your principles. Huwag natin i-compromise yung pananampalataya natin dahil lang sa sistemang ito, dahil lang sa tradisyong ito, dahil lang sa mga material na huwag natin i-compromise. Kasi lilipas din yan, tama po? Pagkatapos ng December na ito, next January, tapos na yan. Once na i-compromise mo yung paniniwala mo dyan, so sa harapan ng Diyos ay hindi maganda. Tama po? So hindi rin ito makabubuti sa'yo. So, meron o sa wala, doesn't matter kung ano man ang sitwasyon natin ngayon. Ang importante, alam mo na ang relasyon mo sa Diyos ay intact. Alam mo na ikaw ay naligtas. Alam mo na ang kagalakan na nagagaling sa Panginoon ay ibinibigay sa iyo. So it doesn't matter kung may material man o wala. Pero pag ang sentro ng inyong puso, kusang loob na tumanating yung material na pagpapala. Kahit hindi tayo naghahangad, pero alam ng Diyos kailangan mo, nag-uutos ang Diyos na dumating sa atin ang biyaya. Nang hindi natin pino-compromise yung ating pananampalataya. Amen po? Okay, tayo po'y manalangin. Mahabagin naming Diyos, salamat po sa regalo na ipinagkaloob niyo po sa amin, lalo na po yung regalo na buhay na walang hanggan. Ngayon, ang mundong ito ay nakapokus sa mga material na bagay, sa mga worldly things, sa mga worldly deeds, worldly occasion. Kaya, Panginoon, tulungan niyo po kami na manatili, na umaasa sa iyo, na hindi kami ma-impluwensyahan ng ganitong sistema ngayon, mapanatili namin ang kapanalan, ang katuwiran mo sa aming buhay Kristiyano, hanggang sa ikaw ay dumating. Hindi kami nagiging masaya sa kasalanan, nagiging masaya kami sa pagsunod sa iyong kalooban. Kaya ingatan niyo po yung mga brothers and sisters na sa darating na ito, na mga ganitong panahon. At nawa po tulungan niyo po silang magkaroon ng kagalakan, magkaroon po sila ng contentment, magkaroon ng peace sa kanilang puso. At kayo po ang kumilos sa bawat pamilya ng bawat mga anak mo. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much.